Hindi na ako natulog noong gabing yon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung panaginip ba ang lahat o may nangyari talaga. Pero simula noong gabing iyon, hindi na ako natutulog ng patay ang ilaw. Mag-isa lang ako sa bahay noong gabing iyon. Umuwi ang mga magulang ko sa probinsya para dumalo sa buro ng kamag-anak namin, pero naiwan ako dahil may pasok kinabukasan. Bandang 11:00 ng gabi, naghahanda na akong matulog. Nakapatay na ang TV, nakalock ang lahat ng pinto at bintana. Bago ako humiga, sinigurado ko pang walang tao sa loob ng bahay. Ako lang talaga. Mga bandang 2:47 ng madaling araw, bigla akong nagising. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam na may nakatingin sa akin. Alam mo yung pakiramdam na kahit nakapikit ka, ramdam mong hindi ka nag-iisa. Ganun. Hindi ako agad dumilat. Pinakiramdaman ko lang. Tahimik ang buong bahay. Tanging electric fan lang ang naririnig ko. Hanggang sa may narinig akong mahinang paghinga. Hindi sa labas. Hindi rin sa ilalim ng kama. Parang katabi ko lang. Dahan-dahan akong dumilat. Wala. Madilim ang kwarto. Kinuha ko ang cellphone ko. 2:48 ED. Sakto nang bubuksan ko ang flashlight. May narinig akong bumulong. Huwag. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Alam kong hindi galing sa cellphone ang boses. At lalong hindi galing sa labas. Parang nasa loob mismo ng kwarto. Pinilit kong buksan ang flashlight. Pag-ilaw. Wala. Ako lang. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko sa sarili ko na baka guni-guni lang. Patayin ko na lang ulit ang ilaw at matulog. Pero bago ko pa mapatay ang flashlight, may napansin ako. Bukas ang pinto ng kwarto. Sigurado akong isinara ko iyon bago ako natulog. Lumabas ako para tingnan. Tahimik ang sala. Tahimik ang kusina. Walang tao. Pagbalik ko sa kwarto, nalaglag ang cellphone ko. May basa na bakas ng paa sa sahig. Hindi pa palabas. Papasok. Mula sa sala. Hanggang sa tabi mismo ng higaan ko. At doon, bigla na lang nawawala. Parang may tumigil sa tabi ko habang natutulog ako. Hindi na ako bumalik sa kama. Umupo na lang ako sa sala hanggang mag-umaga. Bandang 6:00, dumating na ang mga magulang ko. Hindi ko agad sinabi ang nangyari. Ayokong isipin nilang nag-iinarte lang ako. Pero habang nag-aalmusal kami, biglang sinabi ng nanay ko, "Anak, bakit bukas ang pinto ng kwarto mo?" Hindi ako sumagot. Tapos tumingin siya sa sahig. Ba't parang may maputik na bakas ng paa? Napatayo ako agad. Wala na. Malinis na ulit ang sahig. Parang walang nangyari. Lumipas ang ilang linggo. Pinilit kong kalimutan ang lahat. Hanggang sa isang gabi, habang nagsiselfone ako sa kama, may notification akong natanggap. Hindi text. Hindi chat. Reminder. Nakasulat lang. 2:47 huwag kang matutulog. Wala akong ginawa o sinset na ganoong reminder. At ang mas nakakatakot, hindi ko na ito mabura. Tuwing sasapit ang 2:47 ng madaling araw, automatic itong lumalabas sa screen. Kahit bagong cellphone na ang gamit ko. At sa tuwing binabasa ko iyon, may naririnig akong parehong bulong. Mahina. Malapit. Buti naman gising ka na.